Ministry at Corinth. Paul's ministry at Corinth. Chapter number 18, verses 1 to 11. Diyan po kayo. Acts chapter 18. Sabi ng Bible, after these things, Paul departed from Athens, came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome. And came unto them, because he was of the same crowd, he abode with them, and wrought, for by their occupations they were tent makers. And he reasoned in the synagogues every Sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks. And when Silas and Timothy were come from Macedonia, Paul was presented in the Spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. And when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiments, and said unto them, Your blood be upon your own heads. I am clean, from henceforth I will go unto the Gentiles. And he departed thence and entered into a certain man's house, named Justus, the one that worshipped God, whose house joined hard to the citadel. And Crispus, the chief rulers of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. Then spake the Lord to Paul the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Lord, pagpalain po ang inyong salita, ang nahin po kami o Diyos sa iyong biyaya, at aming itinatalagang ng bagay nito sa iyong pangyarihan o Diyos. At aming po o Diyos, inaasahan at pagpapala mo na maunawaan namin ang inyong Ebanghelyo o Diyos. At ang iba'y makaunawa ng inyong salita, mas lalong kumalab ang kanilang puso sa paglilingkod at panununa. Salamat ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. We receive it, please. And Paul's ministry at Corinth. Paul in Corinth, the second or the end of the second missionary journey and beginning of the third missionary journey. And kung titignan po natin, ito po yung huling kanyang paglalakbay sa kanyang bilang isang misyonaryo sa ikalawang yugto ng kanyang pong bilang isang misyonaryo. At siya na po ay papunta ron sa ikatlong yugto ng kanyang pong paglalakbay. Kung ating papansinin, Corinth was a major city of the Roman Empire at an important crossroads of trades and travel. It was also a city notorious for its hedonism and immorality. So ito pong Corinth ito ay talagang major city ito. Parang kung tayo pa ay nasa Pilipinas, parang siya po yung Makati. Amen? So, sila po yung nasa trade and travel industry po sila. Amen? In Paul's day, Corinth was already an ancient city. It was a commercial center with 2 harbors and had long been a rival to its northern neighbors, Athens. So, meron silang rival ng Athens. Magkapit-bahay lang sila ng syudad. Yung Athens at yung Corinth na ito. Pero ang Corinto ay siya po ay major city ng komersyo. Amen? Ibig sabihin, maunlad na syudad ang tinatawag na city of Corinth. So, Corinth was a city with a remarkable reputations for loose living and especially sexual immorality. Pagamat sila po ay maunlad na syudad,
Ngunit kung titignan natin, bagsak ang reputasyon ng Korinto. Bakit bagsak ang kanyang reputasyon? Well, because of sexual immorality. Marami hong tao dito sa Korinto ay mga immoral. Amen? Bakit? In classical Greek, to act like a Corinthians meant or meant to practice fornications. And a Corinthian companion meant a prostitute. Grabe mo. Pag ikaw ay para bang nakikiayon ka doon sa mga taga-Korinto, eh ikaw din po ay nagpa-practice ka rin ng fornications. Amen? Or ikaw ay tinatawag na fornicator din. At the same time, kahit hindi ka naman katulad ng mga taga-Korinto, ngunit taga-Roman ka at ikaw po ay nakikiayon sa kanila, ay ikaw ay tatawagin din isang prostitute. So, ganun ang pagtingin ng tao sa mga taga-Korinto. Amen? So, this sexual immoralities was permitted under Viking popular worship of Aphrodite. So, ang fornications and prostitute sa Korinto ay legal. Ang immorality sa kanila ay legal. Amen? Bakit? So, because of the popular worship of Aphrodite, also known as Venus. Kung natatandaan niyo po yung Greek mythology natin sa tayo yung mga high school pa. Amen? Yung mga god and goddesses. Amen? Si Venus, ang tinatawag nilang goddess na ito. So, sino ba si Venus? Si Venus is the goddess of fertility and sexuality. Amen? So, kung titignan natin, meron silang Diyos na sinasamba na kung saan na siya ay Diyos ng sexualidad, amen, and ng fertility. So, kaya ang mga tao ay sumasamba sa Kanya during the time ni Apostol Pablo. Amen? So, otherwise, pag binasa natin ang Korinto, ang lugar na ito, mga kapatid, ay sobrang sama ng mga tao na narito. Because of immoral acts, and they are all immorality. Amen? So Apostle Paul knew that because people from all over the empire passed through Corinth, so ang buong empire ng Romano ay talagang dumadaan sila dito sa Corinto, pero makikita natin mga kapatid, ay strong church, there could touch lives all over the empires. Kaya si Apostol Pablo ay nagpunta sa Corinto, ngunit merong mga na-establish na mga churches dito through the power of the Holy Spirit and the power of the preaching of God's Word. Amen? Now, alam ni Apostol Pablo na the Corinth is a tough city. Amen? So, mahirap ang syudad na ito na abutin ng Ebanghelyo. But he wasn't only interested in planting churches where he thought it was easy. Amen? So, mahirap mag-build ng simbahan sa ganitong klaseng syudad. Amen? Alam niyo po, ako'y bago-bago dito sa Subic, at kilala ko ang lugar ng Kalapatayan. Amen? Kaya nga pag sinabi kong Kalapatayan ang church natin, sinasabi, ay, doon sa maraming kubukuti-kutika. Amen? Pag ako naman po ay nasa Visayas, ako ay nasa Mindanao, saan ka nagpapastor? Sa Subic po. Doon sa Olongo po, yung tinatawag nila Sodom and Gomorrah. Amen? So yun yung nakatatak sa kanila. And praise the Lord sa atin po, wala na kung ganun talaga, no? Pag dumadaan po ko dyan, mga ilan na naman po, hindi ho na yung buong linya na yan ay talagang puno na ho ng mga bars. Amen? And praise the Lord, yung ibang bar dyan ay naging church na rin. Amen? Understand? Now, mahirap bang kay Apostol Pablo ang ministry niya sa Corinto?
ngunit merong pagpapatuloy na ipahayag ang Ebanghelyo ng kaligtasan. And sa gawain ng Panginoon, ay maraming mga hamon na susuungin, maipahayag naman po ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? So, ang church ay nagpapatuloy sa ating ministry kahit na maraming mga hamon. Kung titignan mo natin ang ministry ng Apostol Pablo sa Corinth, mga kapatid, walang nabago. Pagamat siya ay nagtrabaho as a tent maker, amen? So, yung pagtatrabaho ni Apostol Pablo ay pagsuporta niya ito para sa kanyang ministry, sa kanyang pangangailangan, dahil sa hirap na nararanasan nila sa gawain and because of the persecution. Amen? Kung napansin natin, kung pagbabasa natin kanina, ang mga Hudyo ay pinalayas. Amen? At dahil sa mga persecution na ito, ay nahirapan makapag-penetrate at nahirapan din magtrabaho ang mga tao, ang mga mananampalataya. Na upang matustusan ang pangangailangan sa ministry, si Apostol Pablo ay nagtrabaho as a tent maker. Amen? So, napakarampant ng persecution during that time sa bawat mananampalataya. At kung tinignan mo natin ang verse number 2, at nagkaroon ng matinding kahirapan, ngunit nagpatuloy pa din sa gawain ng Panginoon. Ito yung ating titignan na ngayon, ang ministry ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Corinto. Amen. Now, ano pong makikita natin dito in verse number 4 sa ating text? Sabi sa verse number 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Nagtatrabaho sa Apostol Pablo and during the Sabbath, siya po ay nagpapahayag, pumupunta siya sa synagogue, at ang mga Grego at ang mga Hudyo ay pinapangaralan niya ng salita ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, na hindi nakakalimutan ni Apostol Pablo ang kanyang layunin bilang isang misyonaryo. Amen? Na kahit po nagtatrabaho si Apostol Pablo, na itong pagtatrabaho nito ay para lang mabuhay siya at magpatuloy ang ministry. Pero ang pinakalayunin niya as a missionary ay hindi mo nawawala. Kaya nga ho, hindi naman ako against sa mga pastor na nagtatrabaho, pero huwag lang mawala ang layunin mo na ang pinaka-priority mo sa buhay ay ang pagmimisyon at ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Now, si Pablo po ay nakikipag-discussion o nakikipag-debate siya sa mga Hudyo dito sa sinagoga. And Apostle Paul described the character of his boldness preaching at Corinth. Now, his mission is to proclaim the gospel of salvation. Now, point number 1 in verse number 4 is his mission. Amen? His mission is to proclaim the gospel of salvation. His mission is not being a tent making or maker. Amen? So, hindi yan ang pinakalayunin ni Apostol Pablo. Amen? Tinawag siya ng Diyos bilang isang misyonaryo. Hindi siya tinawag ng Diyos bilang isang tent maker. Hindi siya tinawag ng Panginoon na isang trabahante lamang. Amen? Ngunit ito pong pagiging tent maker niya ito po ay pag-supplement sa kanya pong mga pangangailangan. Amen? Alam niyo mga kapatid, dapat hindi tayo ma-sidetrack sa ibang gawain. Ang focus pa rin po natin ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang focus ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Ang pinaka-pangunahing layunin natin sa buhay at ang mga manggagawa ng Diyos na tinawag ni Kristo ay ang pangunahin na kanyang gagawin o layunin ay pangaral ng salita ng Diyos. Amen? Now, look at 2 Timothy chapter 4, verse number 4. Ang sabi rito, preach the word, being instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrines. Mga kapatid, ano man ang panahon, ano man ang mangyari, ang pangaral ng kanyang ebanghelyo ay kailangan hindi tumigil.
what? Mandated by God. Ang pagmimisyon ay mandato ng Panginoon sa atin. Mandato sa kanyang church, sa bawat manggagawa ng Diyos. Amen? Now, I've been called by God, and I will die as being a man of God. Amen? Tinawag ako ng Diyos, at ako'y mamamatay sa kanyang panawagan na ito. Amen? May mga pagkakataon na nais ko na mag-quit sa gawain ng Diyos, but I remember my covenant to God that, Lord, please use me, and I die as a missionary. Amen? I die as a man of God. I die as a servant of God. Because what? The mission is mandated by God. According to Matthew 28, verse number 19 and 20, that go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Mark chapter 16, verse number 15. And he said unto them, that go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Acts chapter 1, verse number 18, But ye shall receive power, and after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall what? Be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto uttermost parts of the earth. Romans chapter 1, verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth. John chapter 15, verse number 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Colossians 1, verse number 23. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which you have heard, which you have preached to every creature which is under heaven. So whereof I, Paul, I am made a minister. It was being mandated by God. Church, we have a mission. Amen? Meron tayong mission at tinawag tayo ng Panginoon para sa isang mission. Amen? Ikaw ay minisyon ng church at ikaw ngayon ay napabilang sa isang church at meron kang misyon bilang bahagi ng isang church na ito. So meron tayong mga ibang ginagawa, ngunit ang dakilang misyon natin mga kapatid bilang isang iglesia na ibinigay ng Panginoon sa atin ay huwag kakalimutan. If you are a professional, there's nothing wrong to your work. But your mission is propagate the gospel of Jesus Christ. But your mission is to share the word of God. Amen? Apostle Paul, being a tent maker, mga kapatid, pero hindi siya tumigil sa kanyang pangangaral. Amen? If you're a student, your mission is to finish your study. But your purpose in life, yung pinaka-goal at pinaka-ayunin mo sa buhay mo is to share the gospel of Jesus Christ. Amen. Church, we have a great responsibility to proclaim the gospel of salvation to the heathen. Iniligtas ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, dahil may mission tayo na dapat gampanan, at ito ang pangaral ng kanyang ebanghelyo. Alam mo, kahit busy ka sa ibang mga gawain, na personal, you work 8 hours a day, you study 8 hours a day, mga kapatid, or you do your business for how many hours, mga kapatid, pero hindi mo nakakalimutan ang iyong misyon bilang anak ng Panginoon. Amen? Na ikaw ay mangaral, magpahayag ng kanyang ebanghelyo. Laging nasa isip natin ang misyon at ang pagmimisyon, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. That is the very essence of the church, and the very essence that's why we are being saved by God, to proclaim the gospel of salvation. If anyone did not share the gospel of Jesus Christ, mga kapatid, so therefore, di tayo makakanalo sa Panginoon.
And even the Lord Jesus Christ is the first missionary. His mission is to die on the cross to fulfill the will of the Father and magkaroon tayo ng tinatawag na redemption. And what is the next? Not only his mission, but next, but his message. Look at verse number 5. Sabi niya rito, and then Silas and Timothy were come from Macedonia. Amen? Or verse number 4. Sorry, verse number 4. Sabi niya rito, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greek. And when Silas and Timothy were come from Macedonia, Paul was pressed in the Spirit and testified to the Jews that Jesus was Christ. What is the very message, mga kapatid? Ano po ba ang pinaka-mensahe na ito na dadalhin natin, mga kapatid, sa mga tao? Now, as I always said, there is only one message. The message is about Jesus. Not only the person of Jesus, but the work that He has done on the cross of Calvary. The redemptive work of Jesus, that is the only message that we can bring to this world and to these people. Amen. So, in verse number 6, anong sinabi nun sa verse number 6, kung ating titignan ang verse number 6. Sabi niya rito, mga kapatid, tagalogin natin, nang siya'y salumatin at laitin ng mga ito, ang mga Hudyong ito. Sabi niya rito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko na sasagutin yon. Mula ngayon, sa mga hintil na ako nangangaral. You know, kung titignan natin si Apostol Pablo, kung gano'n siya ka-agresibo, na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga Hudyong ito. Amen? Na kahit na siya'y pinagtatabuyan, kahit na siya'y nilalain, kahit na siya'y inuusip, ngunit ang mga Hudyong ito ay nasa puso pa rin ni Apostol Pablo at nais pa rin niya silang mabahaginan ng salita ng Panginoon. Now in verse number 6, so the blasphemy must have been directed against Jesus because Paul preached Jesus as the Messiah. So ano makikita natin sa verse number 6? Hindi naman talaga si Apostol Pablo ang inuusik. Hindi naman talaga si Apostol Pablo ang nire-reject. But they rejected their Messiah. They reject the Lord Jesus Christ and they reject about the message of salvation. What is the message? The message is the gospel. Now, 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. Anong sabi ng 1 Corinthians 15, verses 1 to 4? Sabi niya rito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you. What the gospel will be preached? What is the message of Apostle Paul? Sabi niya rito, which also you have received, and wherein you stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. And for I delivered unto you, this is the message of Apostle Paul. And first of all, that which I also received. Ang ipinangaral ni Apostol Pablo, ang salit po kanyang natanggap. Ano ang kanyang natanggap na ito? At ano ang kanyang ipinangaral? That how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He arose again the third day according to the Scriptures. What is the very message, mga kapatid, of the Bible? The very message of the Word of God is salvation, redemption, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ, and that is called the gospel. Maraming mga kasimbahanan ngayon, wala na ang gospel. Amen? You understand? Maraming mga kasimbahanan ngayon, wala na yung redemptive work na sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? So why? Because they preach about prosperity gospel. They preach about social gospel. Amen? What they preach is what? Oh, mag-believe ka na lang.
being motivated by this preacher, mga kapatid. Pero hindi na tinutukoy ang pinakamensahe ng salita ng Diyos. Hindi tinutukoy kung ano ang kalagayan ng tao. Kaya tayo, ipapangaral si Kristo ang kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito ang kailangan ng tao. Bakit? Dahil ang tao ay makasalanan, kailangan si Kristo. Kapag ang simbahan wala ng ganyang pangangaral, ang sabi ng Panginoon Yesu Kristo, ang sabi ng Apostol Pablo, you believe in vain. You believe in vain. Redemption is the message. Verse number 6, there's a warning and alarming message. Pero sabi ng Apostol Pablo, pinagpag niya ang kanyang damit. Amen? Dahil ang mga Hudyo ito, ang mga tao ito, ay hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Apostol Pablo, na mismo si Apostol Pablo ay natanggap na at naranasan yung kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, at siya ibigay ng babala at alarm sa mga Hudyo ito, sa mga tao ito. Mga kapatid, this I say that let them hear the message, mga kapatid, and we are not accountable to anyone. Ang trabaho natin, magbahagi ng mensahe upang tayo ay hindi maging accountable sa kanila, mga kapatid, to anyone. Amen? Sige lang, mag-invite ka, sabihan mo sila ng salita ng Diyos, even though they are listening to the message, mga kapatid, pero ang salita ng Diyos ay ipinangaral mo, ang mensahe ay ipinabot mo. Ito yung pinaka-importante. Amen? If they will not hear not the message, what? They will be perished. Ang mensahe para sa mga tao ay kaligtasan ng pagtutubos. Mga kapatid, hindi yung mensahe na, magbago ka na. Pag ikaw ay lumapit dito, mawawala ang problema mo. Amen? Are you listening? Pag ikaw ay naging member ng church namin, yayaman ka. Kagaling ka. Amen? Understand? Kaya nga yung salitang full gospel. Holistic. Para bang hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na maghihirap. That is wrong. Alam mo, kung pagaling ka ng Panginoon sa iyong karamdaman, praise the Lord. But it doesn't mean hindi ka na uli magkakasakit. Ang tunay na pinagaling ng Panginoon sa iyo, yung kalmo mo, hindi lang pinagaling, binuhay ng Panginoon yan, mga kapatid. At yung binuhay na Espiritu niyan, kailanman ay hindi na mamamatay. Bakit? Yung tumubos sa iyo, kailanman ay hindi na rin mamamatay. That is the very message. Hindi man ho lahat ay tatanggap, at least, napapaalalahanan natin sila. Do not expect na lahat ng sinisiran mo ay tatanggap. But let us also expect na yan ay baka tumanggap dahil nangaral tayo. Amen? Romans chapter 10, verse number 16 and 17. Ano yung sabi ni Apostol Pablo? But they have not all obeyed the gospel. And praise the Lord, nandito ba? You heard the testimony of Sister Kathleen? You have the testimony of Brother Brian? It's not about me, it's not about you, but it's about God. Because they obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who would believe our report? Alam mo, itsura mo pa lang, di maniniwala ang tao sa iyo eh. Tama? Kaya ako nga, nakita niyo ako bago-bago ng pastor eh. Ano yung itsura ko nun? Mukhang butiki eh. Nakita ko na nanay, Grace, hindi ko alam, maniniwala siya sa akin eh.
Kaya ito ko nun, di ba? Kaya maitim, di ba? Sino maniniwala sa akin? Mga kapatid, hindi yan sa itsura, sa kapangyarihan ng Diyos. Kanina ko sa si Lizel. Lizel ka, no? Si Lizel. And I shared the word of God to her. Amen. And I was burdened to her. Binigyan mo siya ng Bible. Bible, gamitin mo nga. Bakit? Walang sisimuhin ng Diyos. Mamahalin niya kung sino man ang gusto niyong mahalin. Pipili niya kung sino man gusto niyong piliin. Sino man naman maniniwala? Amen? Isaiah 53 verse number 1, yun ang sinabi ron. Sabi dito, who had believed our message, our report? And to whom has the arm of the Lord revealed? The Lord been revealed. Amen? Nalala kayo preaching ni Pastor Rado? Nakinig ba kayo ng preaching ni Pastor Rado? Yung mga sumama sa Mission Conference? Sino ang naman magpapahayag patungkol kay Kristo? Sino maniniwala? Amen? Alam niyo po, ang mensahe ay si Kristo. Tayo ang tagapagdala ng mensahe ni Kristo. Diba? Kaya po, pag tayo yung nangangaral, nag-share tayo, huwag mong ipagmalaki yung simbahan. Huwag mong ipagmalaki ang denomination. Merong isang Baptist, nagtanong kay Soriano. Sabi kay Soriano, sino nagbautismo kay Kristo? Siyempre, sabi naman ni Soriano, yan lang hindi mo alam kung sino. Pati ba alam kung sino? Si John the Baptist. So sabi ko, napahiya. Ako nahihiya sa kanyang tanong na walang kwentang tanong. At the same time, hindi natin na ng logic. So sabi, kung si John the Baptist ay pinautismuhan niya si Kristo, eh di Baptist siya. So, hindi naman denomination si John the Baptist. He is a baptizer. Amen? So, it doesn't matter si John the Baptist ang nag-baptize sa kanya, ibig sabihin, Baptist rin ah. So, pinosok sagot niya. Amen? It is not about our religion, it's not about the beauty of the church, but it's about Christ. That what He did on the cross, amen, He died for you. Yun yung ating mensahe. Kaya kung ikaw ay nandito, wala kang kaligtasan, hindi tayo sa aming church. Hindi ka na mapapalik dito eh. Bakit? Taas eh. Kapagod. Hirap mo bakyan. Amen? Pero pag nasumpungan mo si Kristo, kahit anong hirap yan, kahit anong taas yan, kapatid, hindi mo ipagpapalit si Kristo. Bakit naintindihan mo yung kaligtasan mo? Tayong mga nakaranas ng kaligtasan ay magpapatuo ng kanyang mensahe. What is the message? Christ. The death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. Yun ang sinabi sa 1 Corinthians 15, verse number 4, 1-4. Ito yung napakinggan ko, ito yung natanggap ko, sabi ng Apostol Pablo, ngayon ito yung aking ibinabahagi sa inyo, at kung kayo nanampalataya, at hindi nyo ito talagang pinagtiwalaan, yung iyong pananampalataya ay walang kwenta. You see the message? Mga kapatid, huwag natin intindihin ang tatanggap. Ang intindihin natin ay ang mensahe na dadalahin natin. Kaya pag nangaral ka, itatanggap kaya. Ang pagtanggap, hindi mo trabaho ng Diyos.
Lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa pulpito ito, hindi natin sila pipilitin na patanggapin. Amen? At ikaw ang magsasabi na ikaw ngayon ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo. Ang Diyos, mga kapatid, ang tatanggap sa kanila. Amen? Anong sabi ng Biblia? Wala naghahanap sa Diyos. Ikaw ba hinahanap mo ang Diyos? Hindi mo hinahanap ang Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa iyo. Because you are a lost person. Amen? Ang taong makasalanan na katulad mo at katulad mo, ligaw yan. Hindi yan makakasumpong ng katotohanan unless ang mensahe ay kanyang pinakinggan at napakinggan at tinanggap sa udyok at bendisyon ng banal na Espiritu. At nung siya ay binigyan ng Espiritu ng Diyos, nabuksan ang kanyang isip at puso sa katotohanan, naligtas, naiintindihan ang mensahe sa krus. Ano rin yan? Kaya kung mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi sila tatanggap, meron din namang ilang tatanggap at pipiliin ng Diyos. Amen? And praise the Lord. Ginamit ka ng Diyos. Tapos si Brother Renan. You heard the testimony of Brother Renan? Sa kami nag-meet ni Brother Renan? Sa 164. Praise the Lord, may nangaral ng salita ng Diyos doon. Doon siya nakakilala. Ikaw, hindi ka nakakilala sa Panginoon sa 164. Pero doon siya nasumpukan ng Panginoon. Nung nasumpukan siya ng Panginoon, nabago buhay niya. At nung nabago buhay niya, dinala niya si Brother Brian. Binago buhay. Tama? Look at verse number 10. Alam niyo akong pinag-aaral, ang ganda ng verse number 10 eh. Anong sabi sa verse number 10? Ano na yan natin? Sabi sa verse number 10, sabi niya, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. Look at the next phrase. Sabi niya rito, for I have much people in this city. Amen? Alam niyo ba, pag pumunta kayo ng kawag, pagpasok mo pa lang sa kawag, bulbundukin mo ito, puno, walang tao. Doon sa resettlement. But, for I have much people in this city. Amen? I have to the uttermost parts of the world or of the earth. Pinakasulok ng mundo ang Diyos may tao dyan. Ay sa mundo pa ng tralalayan. Amen? Pag merong mission yan, pag merong tao, may mission. Pag merong mission, may mensahe. Pag merong mensahe, may maliligtas. Bakit? Matthew 1 verse number 21. Ang mensahe na ating ibabahagi ay natitirik ng kanyang mga tupa. Tama? Halimbawa, just like for example, may mga lost people, ikaw. Sabi ng John 10 verse number 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. He is the shepherd. At dito, hindi naman lahat. Example ka lang, parang tupa. May mga lost sheep dito. Nadinig niya yung
tinig ng kanyang shepherd na ito. When the sheep heard the voice of the shepherd, then that sheep will follow. Because that sheep, sabi nga sa Isaiah, you're just a lost sheep na having gone astray, sabi ng Biblia. Amen? Pag narinig niya yung shepherd voice na ito, then the sheep will follow his voice. Because what? Ito yung tupa ng Panginoon na naging lost. Meron ako natinig, yung kambing daw ay pwedeng maging tupa. Hindi pwedeng maging kambing, hindi pwedeng maging tupa, kambing. Kambing nga yan eh. Amen? Meron ng tupa ang Panginoon. Yung tupa ng Diyos, mga naligaw lang yun. At sa pamagitan ng kanyang salita, ito yung mensahe. Tawagin niya. Kaya ang Diyos pumunta dito. Para kanino? Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall what? Save his people from where? From their sins. Kaya ako, naniniwala ko na ang pangalan mo, before the foundation of the world, nakasulat na. Amen? Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, your name listed in the book of life, written in the book of life. Tinatinig mo yung tinig ng Panginoon through His Word at message dito. Pag natagpuan ka ng Panginoon, kapatid, tiyan, nandito na po. Hindi yung tinanggap mo na yung Panginoon, oh my God, ngayon, yung pangalan mo, sinulat na sa aklat ng umay. Hindi mo gano'n. It is also written, your name, in the book of life. Amen? Meron pa kayo, pag hindi ka na faithful, buburahin na yung pangalan mo. Wala akong burahan doon. Kasi bakit? Panginoon yun. Renato, nagkasala ka ngayon, bura. Dion, sa puting kasalanan mo, okay, may utang ka na. Bura, hindi yung gano'n ng Panginoon. It is also written in the book of life. His people! Are you glad that we are the people of God? Yes. Praise the Lord and saved. Are you saved? Yes. Totoo bang ikaw ay tao ng Diyos? Kasama ka pa sa bayan ng Panginoon? Kasama ka ba doon sa pinili ng Panginoon? Kasama ka ba sa church ng Panginoon? Kasama ka ba doon sa before the foundation of the world? Praise the Lord. Ang mensahe ng pagliligtas ay hindi lahat ay makakatanggap, ngunit tiyak na merong tatawagin ng Diyos sa kaligtasan at ito yung kanyang mga tao. Nakapatungkol sa mga churches ngayon, nawawala na ang tunay na mensahe. Hindi na si Kristo ang mensahe. Sino ang mensahe? Si pastor na ang mensahe. Ay, pastor namin, galing ito bishop namin talaga. They lifted up their founders instead of the God of heaven. Now, what is evangelism? Look at evangelism. Evangelism is what? Is the term we use to refer to the preaching of the gospel. You know what? Evangelism today, ang evangelism ngayon, titipunin ang maraming tao. Amen? Papasayawin. At merong motivational speaker dyan. Nag-motivate yung speaker na yan. Mahusay magsalita. Amen? But there is no preaching of the gospel of Jesus Christ. You know, what is evangelism? Evangelism is we are heralding the message of salvation. What is heralding? And hear ye, hear ye.
are proclaiming the gospel of Jesus Christ. Amen. Isinistaw natin, amen, yung salita ng Panginoon, yung kanyang ebanghelyo. You know, the purpose of preaching the gospel, to make known the Savior and be saved. Ano yung purpose ng pangaral ng salita ng Diyos? Para makilala ang tagapagligtas at sila ay maligtas. We proclaim the message. Amen? The message of the Lord, so that others may be saved. You know what is the heart of Apostle Paul? Romans 10 verse number 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Ngayon, nagbabakbakan sa Israel. Here's the prayer of Apostle Paul. My prayer to God for Israel that they might be saved. Pipray ba kayo sa Israel? Anong prayer sa Israel? Lord, sinapananahin ko kung matigas na ulo na Israel na ito. Pero kung minahan mo sila at pinilin bansa at mga tao, Panginoon, ang luwan na sila ipante, makakilala kay Kristo. At si Kristo ay kanilang kikilalanin as their Messiah. That is our desire as well, mga kapatid, na sila'y makakilala kay Kristo. We do not change the message. It's the same Jesus in the Bible we preach. And what is the last? His Messiah. In verse number 9 and 10, anong sabi sa verse number 9 and 10? Kung ating titignan sa ating teksto, sa verse number 9 and 10, sabi niya rito, "Then spake the Lord to Paul in the night by visions, be not afraid, but speak, and hold not thy peace." Verse 10, "For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have man's people in this city." No, I remember when the Apostle Paul said in 2 Timothy 1 verse number 12, sabi niya, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against the day. Amen. Anong sabi niya? For I know whom I have believed. Kilala ba ninyo kung sino tagapagligtas niyo? Bukas po, election na. Ang mga dadalahin yung kapitan, be sure that their seed will find them out. No, di yan. Be sure na kilala nyo sila. Huwag na po kayo makikipag-away sa inyong kapitan. Kung sino iboboto nyo. Hindi ako bumoboto sa katabatayan, kaya walang i-endorse sa inyo. Bahala ko kayo. Kung kayo man ay aksimoso, kayo man ay bunika, kayo man ay sarmiento, ang importante, magkaroon tayo ng kapitan. Tama? Hindi pwede ang ating barangay ay walang kapitan. Amen? Kung sino ang mananalo, wala tayong magagawa. Sa pinili ng Panginoon, kahit nandaya yan, sabihin ng tao, wala tayong magagawa, kundi suportahan pa rin. Amen? Pero be sure na kilala mo. Ang Diyos ba, kilala mo talaga? Dahil ang Diyos, kilala niya kung sino ang kanyang mga anak. So verse number 9, you know, this is the comfort of evangelism. The Lord is always beside us. May mga pagkakataon tayo po ay pinanghihinaan. Tama? Minsan, tinatawag na tayo mag-soul winning, wala namang nasisave. Tapos, nililibang pa tayo, pinipiloso po tayo. Amen? Sinisigawan tayo ng tao, pinapahiya tayo. Amen? Diba? Na-experience yan, mga soul winners.
Mag-share ka, bibigay ka ng gas for trucks, hindi ka tatanggapin, bibilosopuhin ka pa. Di ba? So, ganito yung sasabihin sa'yo. Alam mo, si Apostol Pablo, hindi lang ganyan ang kanyang naranasan. Anong sabi sa verse number 9? Sabi niya, this is the comfort of evangelism. The Lord is always with us. That spake the Lord to Apostle Paul in the night by a vision. Be not what? Be not what? Afraid. But speak and hold not thy peace. Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yan? Sabi sa verse number 9 sa Tagalog, sabi niya rito, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Tayo tumigil. Hindi natin kailangan matakot sa mga tao at hindi tayo titigil dahil ang Panginoon ay nasa sa atin. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan kailanman sa gawain at pangangaral. Kapag kinala mong tagapagligtas mo, wala kang dapat ipangamba. Tama? Now look at this. Ministry is a matter of dedication and devotion to your Messiah. Matthew 16, verse number 16 and 17. Si Pedro, sabi niya, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Verse 17, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Wala na. For flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. John chapter 11, verse number 27. Ang sabi rin ng Biblia, She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Be sure that you know your Messiah. Meron pa tayong pagkakilala sa Panginoon. Alam mo, kahit na si Pablo ay nakaranas ng mga pag-uusig, pero hindi siya tumigil sa Panginoon dahil bakit? Nakikilala niya ang kanyang sinampalatayanan, nakikilala niya ang kanyang Diyos, nakikilala niya ang kanyang Misaya. Tayong mga Kristyano, kung meron na tayong konting hirap, ayaw na natin sa Panginoon. Hirap. Ito ko na. Na kaming pera ngayon, hirap. Na kaming hanap buhay ngayon, hirap. Na kaming huli ngayon, barat ba yung tawag? Ayaw ko na. Yun. Bakit? Kilala mo yung Panginoon. Sa hirap at ginawa, ang Diyos ay laging nasa sayo. Hindi ka pababayaan. Amen. Kaya nga ngayon, birthday ko, wala akong ibang hiniling sa Diyos. Never ask anything to God. But I'm grateful to God that I have a life. And not only a life, but an eternal life. Amen? Ano man na natatanggap natin ng mga material na bagay because of this place. Kinagirit namin. Amen? Because what? God is always with us, even unto the end of the world. Amen. Kristyano ba eh? Pag namatay ka ba, iiwan ka ng Diyos? Hindi. Dadalhin kayo doon sa kanyang piling. Pag nahihirapan ka sa buhay mo, katapusan mo ba ng buhay mo yan? Hindi. Ipaparanas ng Diyos sa iyo ang kanyang biyaya. Nangihina ka, katapusan mo ba yan? Hindi. Ipaparanas ng sa iyo ng Diyos ang kalakasan.
pahiwatig ang Diyos. Maghanda ka na. Amen? Kaya pag ito, pagkagal Lord, magkahanda na po ba ako? Kailangan mo na po ba bumili ng St. Peter? Nabili ka ng katabi mo, ay hindi pala ng St. Peter. O po Lord, kailangan niya na po maganda. Narito po at pinadala mo para bentahan ko ng St. Peter plan. Romans 8:31. Sabi niya, what shall we say? What shall we then say to these things? Ano yung these things? Pag binasa niyo yung taas nun. Amen? Lahat yun. Ito, tao, ganito, kahirapan, sitwasyon. Amen? If God be for us, who can be against us? Amen? Look at Psalms 118, verse number 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do unto me? Pero huwag mo naman gamitin ito na maging isiga ka dyan sa pagkat walang pinakatakutan. Kahit sinong tao ka! Because the Lord is on my side. Tabasan na naman! Hindi yan ang versikulo para mo sa mga siga. That is our comfort. Sinong hahamak sa atin? Huwag kang matatakot dahil ang Diyos ay nasa sa iyo. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sa ministry ng Panginoon, ay huwag tayong panghihinaan dahil lagi siya nasa sa atin. As I close, our mission is to spread the gospel. The message of the gospel is Christ. Christ the Messiah is always with us. I will not leave. Our precious Heavenly Father, we thank Thee